One of the most beloved classical children's high fantasy literatures is the Chronicles of Narnia. Obviously, ang pinaka-favorite na natin lahat na character sa Narnia, lalo na dito sa SABC, ay si Aslan. Ang tanging major character ng series na nag-appear sa lahat ng 7 books ng The Chronicles of Narnia. Aslan is known as the king of the beasts, the son of the emperor over the sea, and the king above all high kings sa Narnia. Of course, ang Christian author and apologist na si Clive Staples Lewis ay pinaralel niya ang talking lion na ito to the biblical character of Christ as the Lion of Judah. Ang pinakasikat na linya ni Aslan na very dear sa mga Kristiyano ay nung si Lucy ay nagsalita kay Aslan at sinabi niya, "You're bigger." Ang sabi naman ni Aslan, "That is because you are older, little one." At sumagot si Lucy, "Not because you are." Ang sabi ni Aslan, mysteriously, "I am not. But every year you grow, and you will find me bigger." In other words, lumalaki sa paningin ni Lucy si Aslan, but not because may nangyayaring paglaki talaga kay Aslan, but because ang pagbabago ay kay Lucy. At marami ang nagsasabi, ang tinutukoy ni C.S. Lewis dito ay na-insert niya yung gospel theme in this episode na pinuportray niya yung spiritual reality that as believers, we know more about Christ, the more we find Him bigger and bigger. Not really na nagbabago si Christ, but because we get to know Him better, and we find Him greater and bigger. Walang changes sa Kanya, pero sa atin meron. The same thing can be said with the Gospel of John. The more that one dives in this what the theologians call the spiritual gospel, ang heavenly portal ng Panginoon patungkol sa kung sino si Kristo, ay makikita natin mas magiging dear si Christ sa atin. Marami nagsasabi, kung titignan mo sa lahat ng mga books sa New Testament sa buong Bible, at makikita mo yung kalwalatian ni Kristo at gusto mong makita kung sino si Kristo sa kanyang karilagan, sa kanyang beauty, sa kanyang gloriousness, wala nang ibang book yan kundi ang Gospel of John. Dito, si Apostle John, bago siya mamatay, knowing na meron ng 3 mga books about the story and the life of Jesus, Matthew, Mark, and Luke, inisip niya, ano pa ba ang isusulat ko pagdating dito na kailangan ng iglesia, ang kailangan ng mundo? Lo and behold, si John, kinuha niya yung kanyang pen, ang isinulat niya, it's not another letter about false teachings, it's not a letter about kung paano isolve ang mga problema ng tao, but it is about a letter expounding the glories of Christ. Sabi ni John MacArthur, ang pinakapaborito niyang libro ay ang Gospel of John because ang Gospel of John ay doon mo makikita yung Holy of Holies ng John 17 na kung saan yun ang pinakamalapit na pagsilip ng tao sa kalwalatian ng Diyos through the Lord Jesus Christ. So if you want to have a deeper kind of communion, a deeper kind of knowledge pagdating sa Panginoong Hesus, it is better that you meditate upon the book of John. Babasahin natin ngayon ang first 5 verses ng John at isipin natin si Apostle John ay bigla siyang nagsulat at gusto niyang sagutin ang tanong, sino si Jesucristo?
Pag tinanong mo sino si Jesus Christ, marami ang sasagot sa atin katulad ni Matthew. Sasabihin siguro natin, He is the son of Abraham. Marami sigurong sasagot sa atin katulad ni Mark. He is the servant of God. Marami ang sasagot pagdating katulad ni Luke. He is the son of Joseph and Mary. But if you ask John, sino si Jesus? Hindi siya magsisimula sa Bethlehem. Magsisimula siya sa eternity, depicting and portraying to us in utter gloriousness ang Panginoong Jesus. Let me read to you the presentation of John on who Jesus is. And our message is entitled, In the Beginning, Christ, because that is how Jesus was presented to us in this gospel, the way Genesis was presented to us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Mga kapatid, this is the glorious Word of God. Maraming nagsasabi that the very first verse of John is the most theologically loaded sentence in the whole Bible. If not the most theologically loaded, it is one of those theologically loaded na verse. Parang ang daming isiniksik with just one verse. Bakit? Dahil excited na marahil si John, being malapit na siyang kunin ng Panginoon, nasa katandaan na siya. Totoong-totoo sa kanya yung nangyari kay Aslan. Mas matagal na niyang nakilala ang Panginoon at dito mas lumalim na at mas naging malaki na ang Panginoong Jesus. Kaya dito pa lamang sa first 18 verses na tinatawag na prologue. Ito yung theological prologue, tatlo yung parts ng Book of John. May prologue, may body, may epilogue. Ang prologue ay the first 18 verses, ang epilogue yung final chapter, and in between is the presentation ng Panginoong Jesus kung sino siya. Ang Gospel of John ay tinawag na God-given Gospel because ang tinuturo nito ay yung centrality kung sino si Jesus. The Gospel of John is revered by the early church fathers dahil ang kanyang vocabulary hindi technical, ang language niya ay payak, but surprisingly, yung meaning ng Gospel of John is so profound. Sabi ni Augustine, the Gospel of John is so deep enough for an elephant to swim and shallow enough for a child not to drown. Ang Gospel of John ay karaniwang piniprint ng mga ministries para ipamahagi sa mga bagong mananampalataya, para makilala nila ang Panginoong Yesus, para sa mga baby Christians. Ngunit isa sa pinaka-nagpahirap sa mga theologians is the same book, the Gospel of John. Tunay ang sabi ni Augustine, it is a spiritual gospel na kaya na lumangoy ng isang elepante at kaya din na makinabang ng isang bata nang hindi nalulunod. Well, ang author nito ay si John, the beloved disciple. Wala siyang binanggit dito na nagpakilala siya na siya si Apostle John, katulad din ng Matthew, Mark, Luke. Pero ang description lang na pinakamalapit kay John ay tinawag na the disciple whom Jesus loved. Kung ikaw naman na nagsusulat, anong mas pipiliin mo doon? Natural, mas pipiliin mo yung paano ka binanggit ni Kristo. Kung paano ka tingnan ng Panginoon. Hindi ba tayo sa mga kaibigan na tinahanga nating tao, mas pinapahalaga natin kung paano nila tayo tingnan. Alam nyo ba na si John, nung nagsulat siya dito, he used a different style, making it the most theological of the four Gospels. In fact, 90% ng Gospel of John ay hindi mo makikita sa Matthew, Mark, and Luke. Ang Matthew, Mark, and Luke, ang tawag doon ay synoptic gospels. Ang ibig sabihin ng synoptic is seeing it together. Marami silang pagkakatulad, halos identical. Pero si John, kakaiba yung fourth gospel because it's about the Lord Jesus Christ. Pero pag tiningnan mo, 90% ay iba ang content. Makikita nyo ba si Nicodemus sa Matthew, Mark, and Luke? Wala.
Makikita nyo ba ang wedding at Cana? Wala sa tatlong yon. Makikita nyo ba ang Samaritan woman? Wala. Sa Book of John lang yon. Makikita. At ang maraming bagay. In other words, napaka-special ng Book of John na dinevote dito yung 2/3 of the Gospel of John dinevote sa final week ni Christ. Imagine niyo, ang haba ng buhay ni Christ, 33 years. Pero yung 2/3, that is 67% ng Book of John, ay biglang fast forward sa lahat and then biglang naging mabagal sa final week ng Panginoon. Obviously, si John ay hindi siya nagkukwento ng buhay, ng talambuhay ni Jesus. Hindi yun ang intensyon niya. In fact, wala kang makikita dito ng kanyang nativity, katulad sa Luke. Walang magi. Wala kang makikita dito na katulad ni Herodes. Walang kwento ng birth of Christ. Walang kwento ng temptation of Christ. Ang kwento niya ay yung final week dahil yung final week na yon ay punong-puno ng mga fulfillment sa lumang tipan. Theological ang approach ni John. Gusto niya tayong bigyan ng theology of Jesus Christ. Gusto niya tayong bigyan ng paano mo ba titingnan si Jesus? Paano mo ba siya titingnan sa buhay mo? Si Jesus ba sa buhay mo ay isang provider? Isang genie na sumasagot sa panalangin mo? Siya ba ay isang tagapagligtas lang? Siya ba ay isang tao na aasahan mo? Or He is more than that? Alam niyo, ang pinakagusto ko sa Book of John ay ito. Sa Book of John malinaw na habang si Kristo ay dumating para sa mundo, sa Book of John malinaw na tayo ay dumating sa mundong ito para kay Kristo. Ito ang kaibahan ng Book of John. Kaya sa Gospel of John, meron tayong makikitang prologue, first 18 verses, at alam nyo ba ito yung most comprehensive and explicit exposition ng pre-existence ni Christ sa lahat ng New Testament. Maghanap ka ng portion sa New Testament na i-explain sino si Kristo bago siya nagkaroon ng incarnation. Itong first 18 verses ang makikita mong pinaka-comprehensive treatment. Ito ay isang theological interpretation kung sino si Jesus. Paano dapat natin siya tingnan sa ating buhay at dito sa lupang ito. Hindi nagsimula si John sa incarnation nung kinwento niya si Kristo. Unlike kay Matthew, kay Luke, nagsimula sila doon. Nagsimula si John sa eternal glory ng second person of the Trinity before all time and all things began. Hindi siya nagkwento mula sa Bethlehem, kundi mula sa eternity. Because it was beautifully written, many thought na ang prologue ay isang ancient hymn of the Word of God. Napaka-rich kasi nito pagdating sa incarnation at marvelously poetic talaga. Kaya sabi ni Chrysostom, the prologue was made ready that his soul as some well-fashioned and jeweled lyre with strings of gold and yielded it for the utterance of something great and sublime to the Spirit. Napakaganda ng pagkakasulat dito. Pero ang first 5 verses, imbes na banggitin niya yung pagliligtas niya sa atin o yung kanyang birth, ang binigay kagad ni John sa atin, in the beginning, Christ. At alluding sa Genesis, in the beginning, God. In other words, pinapakita na kagad sa atin na ang presentation na gusto ni John sa ating isip, pag tiningnan natin sino si Kristo, ang unang sagot, si Kristo ang sentro ng universe at lahat ng existence. Si Kristo ang pinaka-importanteng nabubuhay sa lahat. At ang makilala siya at ang knowledge sa Kanya ang siyang pinaka-importanteng lahat ng bagay dito sa mundo. At yan ang gusto kong baunin na message sa inyo sa first 5 verses. Christ is the most important living being and the knowledge of Him is the most important thing. Christ is the most important living being and the knowledge of Him is the most important thing. Siguro ang tanong nyo, paano natin nakuha yung message na yon mula dito sa 5 verses? Pag ginanawa mo ng mas malalim ang first 5 verses, John was actually letting us know yung glories ni Christ, kung sino siya.
Actually, dito sa first 5 verses na to, makikita na natin yung kanyang glories even before the creation of the world and His participation and His glories in light of creation. Which means, siya yung soberanong Diyos, pero siya rin yung pinakamakapangyarihan at siya rin ang pinakaimportante. Gusto kong tingnan nyo ang first 5 verses at yung prologue. Sinasabi dito ni John, if I may use yung familiar tayong word dito, si Jesus ang main character ng universe. Siya ang pinaka-main character pagdating dito sa mundong ito. Hindi siya kinukwento para binigay lang siya sa atin. Kinukwento siya dito para malaman natin tayo ang dumating para sa Kanya. Ganun dapat natin tingnan ang Gospel of John. If there is one thing that the Gospel of John reminds us is that we are not the most important people in this planet. We are not the most celebrated na dapat na mga tao. We are not the main characters in this universe. If there is one thing na sinasabi niya, in the beginning, it's not you. In the beginning, it's not your church. It's not your dreams. It's not even your families. It's not even yung kabanalan mo. It's not even yung mga bagay na to. In the beginning, it was already Christ who was at the center of the focus of the love and affections of the Father. He was there already being portrayed to us as the one na kasama ng Ama. At nandun na yung perfection ng Trinity in their unity. They were perfect and they already exist for their glory. And therefore, wala nang kailangan. But because this God is good, binigyan niya tayo ng biyaya na makilala natin siya. Kaya dito sa text na gusto nating tingnan, gusto nating malaman paano pinresent si Christ sa atin na siya ang pinaka-importante na being, siya yung knowledge sa kanya ang pinaka-importanteng bagay. Well, dito ang presentation ni John, gusto niya ipakita muna sa atin that He is utterly different from us. And then sinabi niya dito sa verses 3 to 5, we are totally dependent on Him. Nakasalalay lang tayo sa Kanya. Tayo ay umaasa lang sa Kanya. Baligtad, no? Ang tingin natin, umaasa si Kristo na maniwala tayo sa Kanya. Tapos, tsaka tayo bibigyan ng reward. Dito, binaligtad ni John. Tayo pala ay nakasalalay lang doon sa buhay na binibigay ni Kristo at doon sa Kanyang pamamalakad sa universe. Tingnan natin yung first 2 verses. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. He is utterly different from us. John introduced Christ by using the very opening line of the scriptures in Genesis. In the beginning. Well, it may appear so simple and innocent, but alam nyo ba, this is so filled with so much theological meaning and implications. So verse 1, in the beginning was the Word. Alam nyo yung beginning dito, it is the same usage ng Genesis 1 that speaks of the beginning of creation. This is the beginning of the whole universe, including the beginning of time. The Greek word arche. Arche means origin. At yun yung equivalent ng Hebrew na bereshit, which means origin. So, sabi niya, doon sa paglikha, sa simula pa lang. Ano ngayon? Hindi naman po yun na nakakagulat, di ba? Ang nakakagulat na salita dyan, hindi yung in the beginning. Ang nakakagulat na salita dyan sa Greek ay yung salitang end. E-end, that is was. Yung word na was, ay sinasabi niya, there was the beginning of the universe, but, listen to this, in that beginning, the Word already was. In other words, the Word already was in existence. Dahil nasa imperfect tense, ang verb na ito nangangahulugan na continuing existence. So, in the beginning, the Word was already existing continually. Translation, in the beginning was continuing the Word, and the Word was continuing with God, and the Word was continually God. Sabi nung isang pastor, ang awkward na translation daw dito parang ganito, Jesus always was wasing.
was, bigyan mo ng ing. He was already was. In other words, nung nandun na yung beginning, nagsimula yung oras, nandun na siya. Nag-e-exist na siya continually. Yun yung ibig sabihin ng in the beginning was the Word. That means the Word is eternally pre-existent. He was always continuing even before the beginning of time. At yung ginamit dito ay yung word na logos, the Word. Ano ba yung logos? Ang Greek people, ginagamit nila yung word na logos for non-personal and impersonal philosophical thought or idea. Pag sinabi, verbo, word, salita, konsepto, rason, argumento, pwede yan. Pero sabi ni John, alam nyo ba na merong uri ng reason, merong isang uri ng concept, merong isang uri ng salita, merong isang uri ng argument na hindi siya force, na hindi siya impersonal. This time, this is a person. Sinabi niya, yung logos is a person. The logos who assume a human nature is not simply a force, concept, or idea. He is a personal being. At sabi niya dito, He is with God continually. And the Word was with God. So, yung Word na ito, the Logos, He was already there before the beginning of time at nagtutuloy daw siya kasama ng Diyos. So far, so good. Tama? But magkakaproblema tayo. Sa verse 1, sabi niya, and the Word was God. Parang mind-boggling, paano mo Paano mo maintindihan? Nandun na siya before the beginning of time, and then continually kasama siya ng Diyos, and then biglang sabi niya, the Word was God. Paano natin masosolve ito? Well, magiging strange ito actually kung lalagyan mo ng definite article na the. Pag sinabi niyang the Word was that God, doon na mababali ang Trinitarian theology natin. Kasi sinabi niya, the Word was with God, tapos yung Word pala, yun yung tinutukoy niya. Pero hindi. Ang tanong lang dito is, paano natin ma-take into account na meron ng pre-existing Word, tapos yung Word with God, and then the Word was God. Well, thankfully pinag-isipan na po ito ng mga theologians na nauna sa atin, and there is only one answer to this na makakasatisfy dito sa lahat ng sinabi sa John 1:1. The doctrine that there is one God in three persons. So that yung word na nagko-continue with God ay iba yung word at iba yung nagko-continue doon sa God. Pero yung word na yon ay God din siya, pero iba doon sa God na binanggit nung una. Which means, yung second person of the Trinity, tinutukoy doon yung first person of the Trinity, which is the Father. So, yun lamang ang tanging paraan para maintindihan mo yon at wala nang iba. So, sabi ni R. Kent Hughes, the simple sentence of verse 1 is the most compact and pulsating theological statement in all of Scripture. Ginampak na ni John. At ang tanong lang naman siya dito, kasi nung sinulat niya to, actually, kung ako naman, ba't kailangan pa magsulat pa ng about kay Jesus? Ang tingin ko dito, biglang tinanong siya, John, doon sa, habang matanda na siya, doon sa Ephesus, tell us the story of Jesus. At doon na si Matthew, si Mark, di ba? May teorya pa nga, si Matthew, Mark, kinopya nila kay Mark. Ay, si Matthew tsaka si Luke, kinopya kay Mark. Tapos meron silang source, si Q. Bakit di nila kayo pumunta? Hindi. Di ba nakasama mo si Jesus? Yes, nakasama ko si Jesus. Kwento mo sa amin yung mga hindi pa namin alam. At paano mo ito? Ang galing ng ginawa ni John. Binigay niya yung mga bagay na hindi pa binanggit sa Matthew, Mark, and Luke at fresh pa sa isip niya. At doon pinakilala niya sa atin. Kung ikaw si John, ano yung unang babanggitin mo at maaalala mo sa Panginoon? Pag kinuwento mo siya. At kung ako magkukwento sa inyo, siguro ang una ko maaalala yung kabutiang ginawa niyo sa akin. O kaya naman yung bagay na memorable sa atin. But look at this. Ang ginawa ni John ay kinuwento niya yung very beginning ng story ni Christ, pero hindi siya nag-originate, yung gospel niya, hindi nag-originate sa Jerusalem, hindi rin siya nag-originate iatras mo pa, sa Old Testament Israel. Iatras mo pa, hindi siya nagsimula sa Genesis 12 kay Abraham. Iatras mo pa, hindi siya nagsimula sa Genesis 3:15 ng Proto-Evangelium. No, it started even before there was time and there was creation. Before there is a beginning, the Word already was.
He was already there existing and existing perfectly with God, and He Himself possessed the essence of the Godhead. In saying this, obvious na hindi nagsimula siya sa Bethlehem, tulad ng Synoptic Gospels. Sa Synoptic Gospels, kinuwento yung birth, the nativity of Jesus, and expound yung gospel by starting hindi para sa incarnation, but in eternity. So ang Gospel of John is the story of the gospel from heaven's point of view. Hindi ito historical gospel, hindi historical ang approach, hindi biographic ang approach, hindi katulad kay Mark. Hindi siya nag-focus historically sa account ni Kristo. Wala nga dito yung earthly life ni Christ, yung 12 years old siya, tama? Wala kayong makikita dito. Makikita nyo sa John chapter 1 after ng prologue, nangangaral na si Christ. Nandun na yung mga witnesses. Tapos sa chapter 2, may wedding at Cana. Sa chapter 3, may Nicodemus. May chapter 4, Samaritan woman. At so forth and so on. Ang Gospel of John ay heavenly version ng story of Christ and the Gospel. In fact, maraming portion ang nasa ibang Gospels pero wala dito. Walang parables sa Book of John. Walang birth of Christ sa Book of John. Walang early life, baptism, and temptations of Christ sa Book of John. Wala ring transfiguration sa Book of John. Wala ring records ng travel sa Book of John. Bakit ganito ang ginawa ni John? Because John is only interested in portraying to us who Jesus is sa mata ng Ama. Na siya ang pinadalang misyonero ng Ama mula sa langit para magkatawang tao, para iligtas tayo. Pero galing siya sa langit. The man is from heaven. The beginning, sa Mark, makikita natin, pag chinyek mo yung Mark, ang sabi niya doon, ang pinaka huling na isulat ay ang Gospel of John, pero sabi doon sa Mark, the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. So siguro sa akin, si John, ginamit niya yung style ni Mark. Okay, in the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, in-emphasize yung pagsiserve ni Jesus. O ako gagawin ko rin, sabi niya, in the beginning. But diretso ko na sa Greek na N, which is pre-existence. In the beginning, Christ. In the beginning, Jesus. Parang sinasabi niya, sa simula pa lang, it's all about Christ. Sa simula pa lang, this is about salvation, but it's about Christ. Ang buhay na ito, ang mundong ito, is all about Christ. He is God who assumed human nature to save us. When John wrote the gospel to tell us who Christ is, he reminds us na itong Jesus na ito, it's all about Him because He is no ordinary man, He is no ordinary prophet, He is the glorious God in the highest, the one whom all things owe their existence and life. Now, ang dami kong sinabi, ano ang gusto kong i-point out at gawing principle na pwede nating baunin dito. Pinapa-emphasize dito ni John ay yung distinctness ni Christ. Doon siya nagsimula. In the beginning was. Nandun na siya, kakaiba. Which means, pag tiningnan dapat natin ang Gospel of John, nire-remind tayo, it's not about you. It is about Christ. And it is about His glory. At dapat, i-maintain mo yung sarili mo kung dasang ka dapat. And that is the point here. The glorious and distinct heavenly nature and person of Christ must produce in us a humble consciousness of our creatureliness and sinfulness. Ito yung makikita niyong paulit-ulit din na babanggitin ni Apostle John. Na siya mismo, hindi niya binanggit ang pangalan niya sa simula dahil ayaw niyang idikit yung pangalan niya doon. Babanggitin na lang niya later on. Because ang gusto niyang matangi dito is the gloriousness and the distinct heavenly nature and the person of Jesus Christ. At ang dapat na maging result dito sa atin is a humble consciousness of our creatureliness and sinfulness. Well, John could have started his gospel in Bethlehem with the incarnation. Yet, bilang huling account on the life of Christ, naisip niyang isulat yung hindi pa na-emphasize ni Matthew, Mark, and Luke. Yung divine nature ng Logos, yung heavenly view ng perspective ng gospel. Parang gusto niyang i-remind sa atin, no, yung kaligtasang ipagkakaloob ng Diyos at pinadalang tagapagligtas, parang sinasabi ni John, teka muna, hindi biro-biro to.
Ang pinadala sa inyo, sa atin na tagapagligtas ay hindi one of the many servants of Yahweh, but the servant, the suffering servant of Yahweh. He is not simply one of the messengers who preaches the word of Yahweh to His people. He is the very word, the logos, the verba of Yahweh. He is not just the revealer of God's will to His people. He is the words, according to O. Palmer Robertson, the final word of God to us. It was preached sa atin last Sunday ni Jai. Wala na tayong hintaying salita, wala na tayong pakikinggang ibang salita except si Christ. Nandito na yung pinakabuod, pinakaimportanteng being, nagbibigay ng meaning, ng significance sa buhay mo, the second person of the Trinity who came to us assuming humanity. And ang tanong, syempre, importante ba yan, Pastor? Anong matututunan ko dyan? Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, alam naman natin to eh. Pero nakakalimutan natin at nawawala yung consciousness natin. Just recently, ang presentation kung sino si Kristo ay mga attempts na either gawin siyang powerless o kaya siya ay nagmamakaawa na tao na, please tanggapin nyo na ako. Ito yung Arminian decisionism. O kaya naman, siya ay masyadong pinapalapit through unbiblically sanctioned way of familiarity. Nakita nyo na yung mga paintings na ginawa ng mga ibang reliyon, especially ng Catholic Church? Pinaint nila yung depiction daw ni Christ bilang basketball player, nakakandong yung bata sa kanya, na parang ni-normalize si Christ para sa, ginawang jeepney driver. These are blasphemous attempts ng mga ignorant pagdating sa glories ni Christ. And of course, narinig nyo na ba yung depiction ng TV shows? Pinoportray si Christ as bro. O kaya naman yung mga ginagawa natin silang best friend. May mga minsan mga Christian women pa na walang boyfriend. Sasabihin nila, my boyfriend is... Masama ba ang mga ito, mga kapatid? Yes, dahil ginagawa nitong trivial at familiar ang presence ng Diyos without the proper view of a mediator. Another, it also forgets ang otherness ni Christ as the second person of the Trinity. He is equal in glory, honor, and majesty. If there is something na matututunan natin, anong application ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Other than Jesus is God. We all know that. Well, isang application, of course, is that ibabalik dapat yung consciousness ng gloriousness ni Christ. Ang reason bakit anemic ang theology ng modern church at bakit kulang siya dahil nakikita na natin si Kristo hindi bilang kakaiba, hindi distinct, hindi glorious, hindi majestic. Gone are the days of the Puritan view of meditating on the excellencies of Christ. Nawala na yung panahon na ang mga pastor, ang mga Kristiyano, parang natutuwa na silang i-meditate yung mga excellencies and perfections of Christ. Yun ang nag-dominate sa kanilang mga theological at mga even fellowship, yung mga conversations. Yung nagko-commune tayo kay Christ at nakikita natin kung sino siya sa kanyang pagka-Diyos, na siya ay isang glorious God. Now, I want to challenge you, but si Sam G. Parkinson, isang sumisikat na theologian pagdating sa pag-emphasize ng doctrine of the attributes of God. Ang kanyang nagiging expertise ay yung the beatific vision, yung attributes ng Diyos, yung kanyang aseity, yung kanyang impossibility, yung kanyang simplicity. Nagsulat siya ng libro na nabili ko sa Singapore. Title is Irresistible Christ. At ang sabi niya doon sa subtitle is Beholding the Beauty of the Face of Jesus Christ. In other words, ang aim niya, ang gusto niyang ipakita, nasa na yung panahon at yung mga Kristiyano na nagme-meditate sila
doon sa gloriousness ni Christ. At doon sa pagme-meditate nila sa gloriousness ni Christ, they are also changed. Because yan ang sabi at promise ng 1 John chapter 3. The more that we see Him, we are also being changed. It's about His beauty at worthy na ma-meditate. Kaya naman ang challenge sa atin dito, train your soul to gaze upon the glories of Christ and consider it as its own reward. I-train mo na mag-gaze ka upon the glories of Christ. At i-consider mo ito na reward, own reward na niya. Anong pinupoint ko pag sinabi kong own reward? This is the bane of the modernistic church. Ang bane ng modernistic church na isa, alam nyo ano? Yung paghahanap natin palagi ng agad-agarang practical na resulta at Kristyanidad. Na kapag hindi natin nakita yung agad-agaran na practical na bunga nito, agad nating itong i-dismantle, i-neglect, i-ignore, ay hindi yan pang-practical, pang-intellectual lang yan. And, rightly understood, tama that we aim for a practical Christianity, one that seeks to apply its glorious and high truths. Hindi tayo pwedeng maging magagaling, mag-aral at makipag-usap about theology and then parang barbarian naman yung ating buhay, pananalita at yung ating conduct. Dapat ang ating pinag-uusapang theology is a theology that truly affects our souls, including our behavior. The Old New Testament teaching, ang luma, pero yung New Testament teaching will never goes out of style. Yung indicatives nagde-determine ng imperatives. In other words, sa Biblia po, sineselebrate at binabanggit kung sino ka kay Kristo, tsaka kauutusan. Ganun dapat. Di ba? Pag sinabi sa Colossians 3:1 na seek the things that are in above, those things that are in above, for you are in Christ. Those who are dead in Christ, pinakita mo na kung sino ikaw. Na ikaw ay na kay Kristo, dapat ngayon uutusan ka, seek those things that are in Christ. So therefore, indicative and then imperative. Mahalaga ang imperative, ang application. Kailangan doctrine, then duty. Creed, then character. Belief, then behavior. But having said that, may isang nawawala sa ating panahon na bunsod ng tinatawag na pietism. Ang pietist movement ay nakapasok not only sa mga evangelical churches, but even sa mga reforming at mga reformed churches. Ang pietist movement ay nakita natin na yung church masyado kasing naging theological na wala yung warmth. Naging cold ito pagdating sa practical na bagay, kaya in-embrace ng marami ang pietism without knowing na meron siyang venomous serum na nakatago kapag ito ay nilamon mo ang pietism. May maganda siyang ginagawa na direject nila yung cold orthodoxy ng mga reform noon. Pero alam nyo, in-embrace ng marami ang pietism na hindi nila nakita magiging kapalit. And what is that? Yung pagiging legitimate ng doctrine based lang sa kanyang practical aspect nito. Ang ibig ko sabihin, kung hindi magbubunga ito ng automatic at agad-agarang practical na bagay, hindi na ito worth i-pursue. Kung walang agarang concrete at direct automatic application na hindi na dapat ito pansinin. In fact, madami ang nagsasabi na kailangan ng i-ditch or alisin ang dangerous sa ganitong uri ng Christianity. Alam niyo, result nito, very damaging sa church. Dahil nag-ooperate ito sa false dichotomy. Ang false dichotomy ay either practical ito or theological. Ang tamang paraan na tinuturo sa atin dito, even sa Gospel of John, matuto tayo katulad ng mga Puritans na makontento sa pagme-meditate ng salita ng Diyos. At hindi mo muna kagad iisipin kung ito ba ay, saan ko ba magagamit ito kagad? Kapag ito ang inisip mo, naging parang legitimizing argument mo, madidiscourage kang lumapit at mag-gaze upon
sa beauty ng Panginoon. Ibig ba sabihin, nag-gaze ka sa beauty ni Christ dahil may gusto ka lang ugali na mawala? Or nag-gaze ka upon Christ because Christ is so beautiful and He is worth it? Sa pag-gaze mo, na ikaw ay nagagandahan at na-humble down at ikaw ay na-push na mag-worship sa Kanya at na-appreciate mo siya. At na-enjoy mo yung ganong pananaw. Na-reject na ng tuluyan ang mga Kristiyano ngayon, yung mga holy habits at discipline ng mga Puritans na, and even yung mga ibang revered theologians and spiritual leaders of the past, na wala yung discipline na tinatawag na contemplation of the beauty and the glories of God in the face of Jesus Christ. Alam niyo ba mga kapatid, bakit naging robust ang Puritan age? Tingnan mo ang mga books at mga pinroduce nila. Nasa kanila yung mga books na ang title, The Habitual Seeing of Him. Nandun sa kanila is the godly picture, the picture of a godly man. Nandun yung mga books na The Bruised Reed. Nandun yung mga picture na about sa meditation na kung sino si Christ at kung ano yung ginagawa ng kasalanan. These Puritans excelled in meditating the excellencies of the Lord Jesus Christ. And now, bakit ito yung application? It is because ang application ng John 1:1 is Christ is so high, wag nating hayaan na bumaba yun. Let us continue trying to admire Christ na nasa taas. Na maging katulad tayo ng mga Puritans na nag-excel sa pagme-meditate ng kanyang excellencies, ng kanyang glories. Mahalaga ba ito, Pastor? Sabihin ko na mahalaga ito at may practical application to, of course. Pero, ang gusto kong gawin is that kahit wala muna, worth it na i-meditate mo si Christ. Dahil yun ang hanap talaga ng kaluluwa mo. Hindi mo siya hinahanap para lamang mabago, but hinahanap mo siya para masatisfy ka. Yan ang bukang bibig, di ba, ni John Piper for many, many years. That the joy, the satisfaction that we see, na hinahanap nilulong ng heart natin, ay nandoon kay Christ. Pero, Pastor, may application pa rin ba? Sige, meron. Anong nagagawa ng pagme-meditate sa glories ni Christ? I'll give you one example. Ang pagme-meditate sa glories ni Christ, kaya niyang lusawin ang pettiness sa buhay mo. Yan ang isang resulta ng pagme-meditate sa glories and excellencies at perfections ni Christ. Kailan ka na humble down? Kailan ka natututong mag-forgive? Kailan ka natututong hindi ma-offend? Pag naaalala mo yung Panginoong Yesus mo, marunong siya magpatawad kahit gaano katindi ang kasalanan. Kailan mo nakakalimutan na, bakit ako namumroblema sa maliit na problema ito, tapos ang Diyos ko ay ganito pala. Ang pinakamalaking issue pala yung kabanalan niya, yung kanyang righteousness. Masyado nating iniisip yung sasabihin ng iba, masyado na tayo nagiging matampuhin, masyado na tayo nakakalimot. Bakit? Marahil, kailan pa yung huling mineditate mo yung excellencies ng Diyos? Yung kanyang attributes, yung kanyang pagiging immutable na hindi nagbabago. Bakit ka madaling mag-worry? Naintindihan mo ba ang immutability ng God? Bakit ka nagiging impatient at irritable sa iyong pamilya, sa ibang tao? Nakakalimutan mo na ba yung long-suffering ng Diyos? Bakit nagkukulangan ka sa pag-ibig? Hindi mo na ba na-meditate kung gaano inibig ng Diyos dito sa Book of John? Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His Son." Ang ibig pala sabihin nun, yung world na hindi na so big, the world that is so bad. Pero yun ang minahal. Pag mineditate mo ang Romans 5:8, that this is how Christ demonstrates His love toward us, and that while we were yet sinners,
Christ died for us. Paano mo nagagawang mahalin ang isang hindi ka mahal-mahal na tao? Pag mineditate mo ang excellent love ni Christ. Paano mo natitiis yung mga kapatid mo sa iglesia? Paano mo nagagawa magpatuloy sa iglesia na ganyan? Pagkatulad ni Jonathan Edwards, i-meditate mo that heaven is a place of love and the church is the greatest donation. Pag nakita mo, it is the best, dearest place on earth because of the donation na binigay ng Diyos sa Kanya. Mas madali na malabanan ng pettiness. Mas madaling malabanan ng insecurities. Mas madaling malabanan yung mga worries, yung pag-aalala. At kailan natin malalabanan ng overthinking? It's when we think more on the things about God and about Christ. Nagiging mahina siguro tayo at ikaw sa spiritual life mo dahil ang tinitingnan mong power, yung power na nakaupo doon sa boss mo na kung saan ka nagpapaalam. Siguro yung mga taong nakakausap mo, very powerful. Yung nakakalimutan mo na yung word, logos, was already there, existing even before that boss in your life existed. Bago dumating yung mga takot mo at bago dumating yung mga bills mo, bago dumating, there was already Christ who was already existing na nandoon. Another application is beware also of the danger of unbiblical familiarity with God. He remains to be holy and righteous and the one who cannot tolerate sin. Hindi dapat natin siya lapitan with frivolity. Sa Old Testament, yes, nakakausap ng mga saints si Yahweh, pero lagi, tingnan nyo, lagi merong mediation. Pag nakipag-usap ang Israel, nandun si Moses. Nung nawala na si Moses, nandun yung mga priests. Walang dumidiretso sa Diyos sa Old Testament or else katulad ka ni Uza, natapilok lang, napahawak siya, pinatay siya ng Diyos. Si Joshua, si Moses, tumuntong sa holy ground, sa burning bush, nagbigay sila ng respect. Si Moses ay nagtago pa sa malaking bato dahil lalamunin siya ng kabanalan ng Diyos. At ang Hudyo ay natakot sila, nasabi nila, ikaw na lang ang makipag-usap para sa amin kay Yahweh dahil ang boses niya ay parang kulog, dumadagundong yung boses, sabi dun sa Filipino version. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10 ay sa chapter 12, but we are now in Mount Zion, a mountain that cannot be touched by human hands, but through the new covenant na meron si Kristo, kaya natin ngayon lumapit sa Diyos at nandoon ang pagsamba. Ganon din ang mga pari sa lumang tipan. May namamagitan para sa kanila, pero sa new covenant access, sa throne, meron tayong high priest because of Christ alone. Hebrews 4:14-16, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. To receive mercy and grace to help in time of need. There are times kaming mga preachers, we feel always so inadequate, weak, and kulang sa mga enough na preparations that we should have. Laging nagiging prayer ng inyong lingkod is that, Lord, don't only have mercy upon me. Have mercy upon the people na makikinig. With all this effort na ginawa and labor, sa isip mo, sinong sira ang maniniwala na kayang baguhin ng tao ang kapwa niya tao dahil dito? It's not. At sa mga panahon na yon, anong sinasandalan ng inyong pastor? It is the excellencies of God, of Christ, na despite sa kakulangan ng preacher, sa kanyang sinfulness, frailties, sa kanyang unworthiness, that the Lord would grant His blessings because He gives mercy to those who do not deserve mercy.
Kaya ngayon, nasa New Covenant ka, may access ka sa banal na Diyos, sa throne of grace. Hindi ka dapat magsayang ng pagkakataon. Hindi mo dapat i-neglect ang pambihirang access mo. Hindi ka nakakalapit sa Holy of Holies kung nasa lumang tipan ka. Pero dahil kay Kristo, you have a high priest na naiintindihan ka at nilalapit ka sa Diyos. Ito rin ay nagbibigay ng babala na huwag tayo maging trivial sa paglapit sa Diyos. I-reject natin yung charismatic style of familiarity sa Diyos. Huwag nating i-mistaken yung sobrang endearment ng Abba Father to that point na unbridled, that tasteless na yung pananaw natin sa Diyos na parang ginagawa natin siyang body-body. Ibalik natin yung sa pandinig ng ating mga anak na kung paano tayo mag-pray, we revere the God that we worship. That whenever we pertain to God, mayroon tayong respect. But kapag may pangangaral ng salita ng Diyos, tayo mga magulang, tayo magbigay ng example na hindi tayo magko-commit ng 3CV. The third commandment violation, that we will not take the Lord's name in vain. Not to take yung name ng Diyos in vain when we do not give proper respect and honor sa kanyang salita at sa kanyang programa, sa promises niya. In other words, when family worship or during preaching, tayo yung mangunguna na hindi makikipagkwentuhan. Tayo yung unang makikinig sa salita ng Diyos para nakikita ng mga anak na ganito ang dapat nilang makita, na may reverence pagdating sa paglapit sa Kanya. Why? Because again, first point, Christ is utterly different from us. Let us not forget His distinctness. Let us not forget that He is the Logos who already was there. Alam nyo, at the end of the day, ang tao na maingat at conscious sa Diyos ay ang Panginoong Yesus mismo. Siya yung mismong anak. Pwede niya sabihin, ako ang anak ng Diyos, kaya ko maging komportable sa Ama. Pero alam nyo ba ang address niya sa Book of John? Pag binasa ninyo, Jesus was that obedient servant. Jesus was that man na nagsasabi, my meat is to do the will of God. Meron akong mission na hindi ako pwedeng kung tatay ko yun, magpepetiks-petiks ako. But si Jesus, He was on time. He did not back down. Ama niya yun, pero iginalang niya, in-honor niya. Hindi siya naging komportable. Kaya, kaibigan, hayaan mo yung Nicene line. Remind you of His highness and your sinful constitution. Ano ba yung Nicene line? Yung line ng Nicene Creed na this is Jesus apart from from creation. That He was already the second person of the Trinity. He was so high. Let us remember that the Gospel of John starts with the highness of Christ. Let's maintain that. Let me see, Jonathan Edwards, yung mga books niya at mga volumes niya, hanggang ngayon pinag-uusapan, pinag-aaralan, yung kanyang mga treatises about sa perfections ng Diyos hanggang ngayon. Alam nyo kung ano sikreto niya? Nag-horseback riding daw si Jonathan Edwards. Tapos, minsan pagpauwi na siya, ang nakikita ni Sarah Edwards, para daw siyang may puti na parang may mga feathers na lumilipad. Yung pala, nakatali yung, dahil wala pang mga papel noon, mahal, mga basahan lang. Iniipit niya doon, yung mga meditation niya doon sa horseback riding habang siya ay nandoon sa woods, nagmamasyal siya, sinusulat niya yung meditation niya sa Panginoon. There was an account na hindi raw mapigilan minsan ni Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards ay idol ni John Piper. Yung emotional life nila ay very rich. No? Minsan daw, sa account niya, hindi niya mapigilan yung sarili niya nung mineditate daw niya yung relationship ng Trinity sa isa't isa. Sabi ko, ang tindi naman ng taong ito. Mineditate niya yung relationship ng Father, Son, at hindi daw niya mapigilan ang sarili niya sa pag-iyak hanggang napahiga siya sa damuhan. At doon, winorship niya ang triune God. At yun ang nagagawa ng meditation, contemplation sa greatness ng Diyos. Sa mga iba sa inyo na mahilig magsulat about the greatness of God, please do so. Continue contemplating because godliness always starts with the mind. The more na nami-meditate at na nagkakaroon ng pag-iisip ang
ang inyong kaisipan ng mga banal na bagay, the more that they will be sanctified to the Lord Jesus Christ. Just quickly sa verses 3 to 5, sabi doon, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life that was light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, let me just be quick dito. That we are totally dependent on Him. Bakit dependent? Kasi dito umalis na si John doon sa nag-over the bakod na siya. Yung verses 1 and 2, ito yung sino si Jesus apart from creation. Pagdating sa verse 3, binanggit na niya, He is the agent of creation and also of redemption. So just as the Word is in relation to God, so ang Word ngayon meron siyang relation sa world. Ang relation niya, una is from positive, that is creation. And then pagdating sa verse 4, nandun din yung creation, pero nandun na yung verse 4 and 5 ng negative because binanggit na yung light at darkness, which is a very familiar literary usage dito sa John to point about the holiness of God and the sinfulness of man. Pero binanggit dito, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay, yung aseity. He exists on His own. Nasa Kanya ang buhay. And the life was the light of men. At dito sa buhay na meron siya, nagbibigay sa atin, light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ang Panginoong Yesus siya ang nagbibigay ng kaliwanagan, ng kabanalan sa atin. Ang context dito, ang Book of John, nireject siya ng mga Jews. Yan ang sabi ni John dito, nireject siya, He was not received by His own. So ngayon ang sinasabi niya, ang Panginoong Yesus, siya ang may buhay, siya ang kumikilo, siya ang powerful, siya ang pre-existent one. The darkness will never be able to overcome it. Ang gusto ko makita sa inyo dito is that si Jesus in creation, redemption, dependent tayo sa Kanya, sa Kanyang buhay, sa Kanyang kaliwanagan, sa Kanya lahat. At dahil dito, siya ang sufficient and total and full na aasahan natin. Which means, ang maging response dapat natin dito is kung tayo ay totally dependent kay Christ, dapat of all people, tayo ang laging nakatuon kay Christ. We should be the most Christ-centered people on earth. The total and full sufficiency of Christ calls His people to be the most Christ-centered people on earth. We are the most dependent upon Christ. Ang problema ng Christianity ngayon is naging dependent tayo sa maraming mga bagay. Si Mike Riccardi ay naglabas ng mga posts sa social media na binigyan niya ng babala through the words of Charles Spurgeon and Sinclair Ferguson, na sabi niya, it is possible na mag-preach ang isang preacher, pero ang gagawin niya, hindi niya ipipreach si Christ, at ang ipipreach niya yung mga people around kay Christ doon sa passage na yon. At hahanapin niya saan siya nababagay doon at anong magiging message na yon. Ang ending, hindi na napipreach si Christ. At sabi ni Riccardi, that is not how it's supposed to be. The Bible is about Christ. And therefore, lahat ng yon ay magpupush sa atin to make ourselves dependent upon Christ. Ang problema, nagiging dependent tayo minsan sa institution natin, sa mga ministries natin, sa position natin. Baka dahil sa position natin or sa ating mga ginagawa sa Panginoon, ang isip natin ay okay tayo. But let me ask you, ikaw ba ay tunay na dependent kay Christ sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan, at sa iyong ginagawa? Ano magiging challenge dito? Refuse to be the main character in this world that is owned and ruled by the sovereign Christ. Temptation yan sa atin, na sa ating anggulo, you are the main character. Ikaw ang dapat pansinin, ikaw ang dapat unawain, ikaw ang dapat bigyan ng ganitong accolades, ang ganitong entitlement, ikaw dapat ang bigyan ng ganitong paggalang. But then again, ang pinaka-overall at ang introductory message ko for the Gospel of John is that verse sa John 16 din, nung sinabi ni Christ na, I came to this world to save sinners, di ba? Pero sinabi din niya that these people ay
binigay ng Ama sa akin at dumating sila dito at gusto ko silang makasama. In other words, sa book of John, we were made for Christ. Tayo ay dumating sa mundong ito, sa mundo ni Kristo. At dahil doon, hindi tayo dapat maging main character. At dahil doon, dapat pala ay hindi tayo masayangan sa buhay natin. Maraming mga Kristiyano napapagod sa ministry. Marami sa atin siguro dito na di-discourage. But do you know na anuman ang buhay mo at anuman ginagawa mo, if you are in Christ, walang sayang. Hindi ka nagsasayang ng panahon. Ito yung sinabi ni Joel Beakey, na pwede tayong mag-complain minsan dahil sa ministry natin, forgetting that the ministry is a privilege by the Son of God. Si Thomas Watson ba nagsabi that when God sent His Son, He made His Son a minister. In other words, pinabanal ng Diyos ang pagmiministry. Dahil nung binigay niya yung anak niya sa atin, ginawa niyang tagapaglingkod. Nahihirapan ka, you feel betrayed, you feel parang na pagdiskitahan ka, or parang nadi-discourage ka, ikaw ay na-offend sa isang kapatid, o merong tanong or sagot or prayer kang hindi binibigay ang Diyos. It's okay. This is not our world. This is the world of Christ. As long as Christ ang siyang nasa trono, matatanggap natin yon sa biyaya ng Panginoon. Kung wala ka kay Kristo, wala kang halaga, wala kang meaning apart from your very own life and possessions. Lumapit ka kay Christ because siya lang ang tagapagligtas na ipinagkaloob ng Diyos para sa kasalanan ng taong makasalanan. Siya ang nagbayad, nagdusa ng lahat ng mga kasalanan ng taong nagkasala sa Diyos. Ang title ng series na to is The Christ That We Need because ang pinoportray ni John is the heavenly Christ. The Christ who is strong, sovereign, powerful, unmanipulated by any creature for any human and personal interest. Let Christ be that man na magro-rule sa iyo and not vice versa. Let us pray. Father, we thank you for the message that we have heard. Truly indeed, Lord, ang katotohanan na si Jesucristo ang siyang aming pong pre-existent one. Siya ang source, agent ng creation, source ng aming buhay at ng redemption. Pahabag ka sa amin if we fail sa mga maraming pagkakataon na hindi namin na-meditate ang gloriousness ni Christ, na wala sa amin ang contemplation, ang desire, ang thirst na yon. Lord, patawarin mo kami. At kung meron dito wala pa kay Kristo, idala mo siya sa fold ni Christ, repenting of his sins, putting his faith in the Lord Jesus Christ. At kami, Panginoon, na nandito ngayon, ay instead of being tired, being used, kami ay magkaroon ng satisfaction that we are indeed in this world where Christ rules, and it's a great privilege to serve the only one and true King of the universe, Jesus Christ. Thank you, Lord. We ask these things in Jesus' name. Amen.